ang anak na hindi sumuko sa pagbabago. Sa isang barong-barong na gawa sa yero at kahoy, nakatira ang pamilya ni Mang Rico at Aling Nena, kasama ang tatlo nilang anak si Liza, si Marco, at ang bunso na si Jay. Si Liza at Marco ay halos hindi na kailangang sabihan. Kahit mahirap ang buhay, gumigising sila ng maaga, tumutulong sa bahay, at nagsisikap sa pag-aaral. Kahit minsan ay tubig at asin lang ang ulam, nagagawa pa rin nilang ngumiti. Pero si Jay, ibang usapan. Mula pagkabata, matigas na ang ulo niya. Ayaw makinig, laging galit, at mas pinipili ang barkada kaysa sa pamilya. Madalas siyang umuuwi ng gabi, minsan wala pang dala kundi problema. Jay, anak, tulungan mo naman kami, pakiusap ni Aling Nena. Hindi ko problema yan, sagot niya sabay labas ng bahay. Sa tuwing nangyayari iyon, tahimik na lang si Mang Rico. Pero sa gabi, palihim siyang umiiyak hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na tuluyang maligaw ang anak niya. Dumating ang mas mabigat na pagsubok. Na-stroke si Mang Rico habang nagtatrabaho. May nakakita sa kanya at dinala siya ng kasamahan niya sa trabaho. Pumunta pamilya sa hospital, pero nag-iisa lang ang hindi pumunta si Jay. Biglang nawala ang kanilang pinagkukunan ng kita. Si Liza at Marco, tumigil muna sa pag-aaral para magtrabaho si Liza bilang kasambahay, si Marco sa construction. Unti-unting bumigat ang buhay. Isang gabi, umuwi si Jay na galit, bakit parang kasalanan ko lahat? Sigaw niya. Hindi na napigilan ni Aling Nena ang sarili. Hindi ka namin sinisisi, anak. Pero sana makita mo kung gaano kami nahihirapan. Sana tulungan mo kami. Pero lumabas lang ulit si Jay. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, may balitang dumating na huli si Jay dahil sa gulo sa kalsada. Nabalitaan ni Aling Nena, nabigla at naluha. Anak ko, bakit ka umabot sa ganito? Dinala nila siya sa presinto. Nang makita ni Jay ang ina niyang umiiyak at ang kapatid niyang pagod na pagod galing trabaho, may kung anong tumama sa puso niya. Hindi siya nagsalita, pero sa unang pagkakataon, nahiya siya sa sarili niya. Pagkalaya niya, tahimik siyang umuwi. Kinabukasan, maaga siyang nagising. May pwede ba akong gawin? Mahina niyang tanong. Napatingin si Aling Nena. Tila hindi makapaniwala. Doon nagsimula ang pagbabago. Hindi madali. Maraming beses na muntik siyang bumalik sa dati. Pero bawat beses na naaalala niya, ang pamilya niya, ang sakripisyo ng mga kapatid niya, ang kalagayan ng ama niya, at ang luha ng ina niya, pinipili niyang lumaban. Nagtrabaho siya bilang helper. Unti-unti, tumulong sa gastusin. Bumalik din siya sa pag-aaral sa gabi. Lumipas ang mga taon. Isang araw, nakaupo silang lahat sa labas ng bahay, simple lang, pero masaya. Nakakagalaw na ulit si Mang Rico kahit papaano. Si Liza at Marco, unti-unti nang nakabalik sa pag-aaral. At si Jay, isa ng responsableng anak. Patawad po sa lahat, sabi ni Jay, may luha sa mata. Ngumiti si Mang Rico. Masaya na kami, anak, kasi pinili mong magbago. Napayakap si Jay sa pamilya niya. Mahigpit, puno ng pagsisisi at pagmamahal. At sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang hirap na pinagdaanan nila. Dahil ang pamilya na marunong magpatawad ay pamilya na muling nabubuo. Aral ng kwento. Ang pagmamahal ng pamilya ay hindi nasusukat sa kabutihan o kapintasan ng isang miyembro. Kahit gaano kapasaway ang isang anak, may pag-asa pa ring magbago, lalo na kung may pamilyang hindi sumusuko sa kanya. Minsan, ang pagbabago ay dumarating hindi dahil pinilit tayo, kundi dahil may mga taong patuloy na naniwala sa atin, kahit tayo mismo ay sumuko na sa sarili natin. At tandaan, ang tunay na pamilya, hindi ka iiwan sa pagkakamali, kundi tutulungan kang bumangon mula rito.